Sa mga kapatid, palatandaan na ikaw ay naipanganak o sa Word of God. Amen. Sabi natin, Pastor, wala akong Bible eh. Alam nyo, ang difference noong unang panahon kami, hindi pa uso yung masyadong pre-Bible application. Ngayon, wala ka nang may dadahilan. Pag malabo yung mata, may audio Bible. Wala kang gagawin kundi makinig from Genesis to Revelation. Kung gusto mo Kapampangan, gusto mo Tagalog, kung gusto mo Ilocano, kung anong gusto mong translation. Kaya hindi ka mo pwede magdahilan ng pastor, hindi ako marunong magbasa. O siguro na marunong ka makinig. Amen ba? Wala nang dahilan. So, ang point lang, kapag ka ikaw talaga na born again, sa Word of God. That's the point, number one. Palatandaan yan. So, kaya examine yourself, test yourself. Sabi mo sa katabi mo, examine yourself. Examine yourself. Ayan po ang test number one. Ha? Amen ba? Amen. Ang test number one, tayo po ay uhaw sa salita ng Panginoon. Nagbabasa. Alam niyo po, mula nung ako'y na born again, hanggang ngayon, nagbabasa ako. Hindi ako tumitigil. Nakikinig ako ng Word of God. Nag-aaral ako. Walang tigil mula noon hanggang ngayon. So, yan ang palatandaan. Mula nung ikaw ay panganak, sino sa inyo mula nung ipanganak ay kumakain na? Di ba? Uminom ng gatas, kumain. Hanggang ngayon, kumakain po ba tayo hanggang ngayon? O siguro naman. Amen? So, madali nang malaman kung ano ka physically, ganun din sa spiritual. Maliban na lang, ang isang tao ay pinanganak na patay, hindi siya kakain. So, kaya may mga tao, nakala nila, naipanganak sila, spiritually, patay pala ang kanyang spirito. Kaya hindi, okay? Number 2, sign, warning sign that you are still unsaved. Ano number 2? You do not see going to church essential. So kapag ka ang tingin mo sa church, ang pagpunta sa church ay kapag wala lang magawa, o kaya ang pagsisimbay kasi napilitan, o kaya inimbita lang, or pinagbigyan si sister, si brothers, o si kapatid, kapag ganyan ang tingin mo, hindi mo pa tinatanggap ang Espiritu ng Diyos. Pag gano'n ang tingin mo. Ngayon, kapag ang tingin mo sa church ay importante, ibig sabihin, natatanamin ka na ng Word of God. Okay, tanungin ko sa inyo. Dapat, ang pagpunta mo sa church ay optional o essential? Essential. Okay, ganito. Ang pagkain ba, essential o optional? Essential. Ang pagkain, pag kumakain ka, ito ba essential o optional? Essential. Essential. Ang pag-inom, optional o essential? Oh. O ngayon, ang pagkain, optional o essential? Essential. Essential na ngayon. Yung bang pagpunta sa church, sa tingin mo, optional o essential? Essential. Ha? Essential o optional? Pagpunta sa church? So kasi pag sinabi yung optional, depende sa mood. Depende, pwede mo, oo, hindi. May option kang iba. Di ba? Ay, pagka na gusto ko, okay. Pagka ayoko. That is optional. Ngayon, pagka-essential, parang tubig, hindi ka mabubuhay kundi ka iinom. So, yung bang magkaroon ka ng oxygen, ng hangin, optional o essential? Essential. So, ganun din po sa church. Ang pagpunta sa church, kapag kaya ninaintindihan mo na ito pala essential, ibig sabihin lang yan, ikaw ay tinanggap mo na ang Espiritu ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see that the day of the Lord is coming nearer. So, bakit kinakailangan daw po tayong magpunta sa church? Kasi, ang pagpunta sa church, ito po ay pagpapalakasan sa
isa't isa. Amen? Amen? Kasi, alam natin na malapit na dumating ang Lord, kasi pag pumunta ka ng church, nai-encourage ka. Alam niyo ho, hindi ka mai-encourage kung pupunta ka sa club. Hindi ka mai-encourage kung pupunta ka sa disco. Hindi ka mai-encourage kung pupunta ka kung saan-saan lugar na kung hindi saan ipinipreach sa Word of God. Dito lang sa church. So kaya ka, dapat maintindihan mo, pupunta ka sa church to worship the Lord and to encourage one another para lumakas ang iyong buhay spiritual. Kumbaga, kung ikaw ay sasakyan, wala kang gasolina, saan ka pupunta? Ha? Sa gasolinahan para mag-full tank. Ang church, pumupunta tayo rito para magkarga tayo ng spiritual, para tayong cellphone na ikaw ay loba. Ngayon, nag-church ka. So kaya ka pumupunta sa church. Kaya ang church, mga kapatid, ito po ay essential. Hindi po ito optional. So bakit? Kasi tingnan niyo po, permanent ano yan eh. Ang permanent na sinabi ng Lord na dapat gawin. Sabi ng Exodus chapter 31, tingnan niyo po sabi ng Bible, it is a sign forever between me and the people of Israel that in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day He rested and was refreshed. Amen. Amen? 6 na araw, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, at nung ikapito, nagpahinga siya. Tama? Amen. So si Lord, ang ating example. Pangalawa, sabi po rito sa verse 17, sa ibang translation, ito po ang sabi, it is a permanent sign of my covenant with the people of Israel. For in 6 days the Lord made heaven and earth, but on the 7th day He stopped working and was refreshed. Narinig niyo po ba yan? Amen. Sabihin niyo po, rest to be refreshed. So, kailangan mong magpahinga para ma-refresh ka. Ang araw ho ng Sunday, ito po ay Sabbath day. Ang sabi ng Bible, 6 na araw na magtatrabaho ka, pero ikapito ay araw ng pamamahinga. Mga kapatid, makinig kayo. Ang katawan natin, ang pagkakadesenyo ng Diyos sa katawan natin, hanggang 6 na araw ka lang magtrabaho. Kailangan yung ikapito, mayroon kang pahinga. To refresh. Ang sabi ng Bible, tingnan niyo po, stop working ang Diyos and was refreshed. So, rest to be refreshed. Kailangan may pahinga ka para ito yung ma-refresh. Amen? Amen. So, yung mga tao ayaw magpahinga. Pag nagpahinga, tuloy-tuloy. Yes. Kasi, hindi ho nare-renew yung kanilang mga cells, hindi nare-renew yung kanilang, hindi nare-refresh. Kailangan po tumitigil tayo sa trabaho at least once a week. Nagpapahinga ang ating mga kamay, nagpapahinga ang ating kaisipan sa sobrang pagod at trabaho. So mga kapatid, napakahalaga po ng pahinga. Amen? Amen. So kaya po ang Panginoon na nagsabi, nagbigay siya ng example, at ang sabi niya, 6 na araw magtrabaho kayo, gawin mo ng lahat ng pwede mong gawin. Ngayon, kung hindi ka available ng Sunday, dapat ang Sabbath mo, kung available ka ng Wednesday, Wednesday ka magpahinga. Pero at least dapat may isang araw ka na pahinga to be refreshed. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Pero mas maganda na pumunta ka sa church kasi dito sa church makakarinig ka ng Word of God. Dito sa church makaka-worship ka. Sabihin natin, Pastor, sayang din eh. Tingnan niyo po ang mga Israelita. Sabi ng Panginoon, mamulot kayo ng pagkain, wala silang pagkain ng mana. Mamumulot kayo ng 6 na araw at yung kapito, huwag kayong mamulot. Alam niyo, yung mga Israelita ginamit ang isip, naging wise. Sabi nila, mamumulot tayo, dadagdagan natin. Alam niyo yung ginawa nila? Yung binulot ko nila, inuod. Nabulok. Kasi yung ikapito, God will provide. Amen? Nasa Bible po yan. So hindi ko sinasabi mo kayo magtrabaho. Magtrabaho kayo, gawin nyo ng lahat. Gusto, huwag nyo kayong magpahinga 6 days. Pero dapat,
dapat niyong makita, ito po ay permanent sign and covenant sa tao ng Panginoon. Ano yon? May pahinga ka dapat. Tingnan niyo ho, mga tao. Magtatrabaho ng habang panahon, uubusin niya yung panahon niya hanggang sa siya makaipon ng maraming pera, tapos hihina ang kanyang lakas, tapos yung kanyang pera gagastusin para sa pagpapagamot ng kanyang katawan. Bakit? Kasi ang dami ng nararamdaman. Masakit ang talaka, masakit ang tuhod, masakit ang ulo, masakit ang likod, masakit ang rayuman, hangin gala, arthritis, kung ano-ano na nararamdaman. Kung ano-ano. Hindi mo masama. Inuulit ko, hindi masama magtrabaho, hindi masama magplano, hindi mo masama mag-part-time, hindi masama. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, dapat naintindihan nyo ang ginawa ng Lord sa katawan ng tao, dinisenyo na magtrabaho lang ng 6 na araw. Hindi ako may sabi yan. Sabi ng Lord yan, 6 na araw kayo magtatrabaho, pero sa araw ng pamamahinga. Sabi natin, Pastor, ay sayang din eh. Sayang. Sayang yung buhay mo. Kasi, tandaan niyo po, life is short. Miksi lang buhay ng tao. Ang buhay natin ngayon, halimbawa, ikaw sabihin natin, mabubuhay ka ng 80. Kung ikaw 60 na, 30 na lang, natitira. O sabihin natin, kung ikaw mabubuhay ng 70, 50 ka ngayon, 20 na lang. Paano kung ikaw mabubuhay ng 50, ngayon 49 ka na? Diba? Hindi mo alam We do not know. Di ba? Ngayon, inabutan ka kasi nahinayang ka, yung isang araw na yun, nasa part-time ka. Kung inabutan ka sa Lord, sa church, nasa presensya ng Diyos, nagpupuri ka, hallelujah, amen. So, hindi sayang. Hindi mo alam you do not know what will happen tomorrow. Life is short. Maiksi lang ang buhay ng tao. So, kaya ang buhay ng tao, dapat i-enjoy mo habang buhay ka, habang malakas ka, mag-celebrate ka ng iyong birthday kung Master Day sila. Amen! Okay ba kayo? Amen. Hindi ko ata matatapos lang. Bibigyan ko po kayo pangatlo. Kasi one month naman natin itong pag-uusapan. Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen? Amen. Okay, pangatlo. Ito. You do not enjoy listening to God's Word. Pag mga kapatid, hindi ka nag-i-enjoy sa pakikinig ng Word of God, baka you are still unsaved. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Sabi ng Bible, but the natural, ibig sabihin niya, natural man. Kasi po may spiritual and natural man. Okay? Non-spiritual man, nilinaw po, tingnan nyo. Yung doong hindi spiritual na tao does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelation of the Holy Spirit of God. For they are fully meaningless nonsense to him. So kapag daw ikaw ay natural man, non-spiritual, hindi ka pa spiritual na tao, yung Word of God sa iyo, nonsense. Walang halaga. Yung makinig ka ng teaching, makinig ka ng revelation, ng sermon, wala kang gana. Kasi, para sa mga non-spiritual na tao, hindi nila wini-welcome at tinatanggap sa puso yung Word. For they are fully meaningless, nonsense to him. And he is incapable of knowing them. Hindi niya maintindihan. Of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. So yung mga tao po na hindi spiritual at walang espiritu ng Diyos, kahit ano gawin mong share, kahit ano gawin mong turo, kahit anong ganong anointing ng Word of God, pati yung preacher, tinutulugan lang. Kasi hindi naman siya spiritual, wala siyang desire. So yung spiritual na tao, balik rin natin. So, but the spiritual man accept, welcome, and admit
the Word of God. Amen? So yung spiritual na tao, they accept the teaching and revelation of the Spirit of God. So, galak na galak kang makinig ng Word of God. Amen. Amen. Biyernes pa lang, planchado na yung damit mo sa pagpunta sa church. Amen? Nag-iisip ka na, ano ba isusunod ko sa Sunday? Sarado pang church, nandyan ka na. Dahil meron kang joy of salvation. Sabi niyo, joy of salvation. Eh nung nawala na yung joy of salvation, magsasara na ang church, wala pa. Di ba? Nung ikaw ay may joy of salvation, talaga namang galak na galak ka magbasa. Ayaw mong tigilan yung pagbabasa. Eh, nung araw, sa Pilipinas, inabutan ko pa yung yung wala pa akong kuryente. Kandila pa lang ang ginagamit. Pero, yung mga ilaw namin na di gas, may gas. Yun ang ginagamit namin. Tapos, para makapagbasa ka lang ng Bible, eh ngayon, may electric na tayo. So, madaling magbasa. So, mga kapatid, kapag ang isang tao, mga kapatid, ay spiritual na tao, may kagalakan kang makinig ng Word of God. At hindi lang yun, tinatanggap mo sa puso. Kasi sabi ng Bible, ang Word of God na tinanggap mo sa puso mo, yun yung nakakapagligtas. Yung natatanim sa puso mo. Yun yung nakakapagligtas po sa atin. Amen? Amen. So, yun po ay nasa book of James yung sinasabi ko. Basahin ko po sa inyo, hindi ko lang po na ilagay, pero nandito po yan sa Bible. Tingnan niyo po, pakinggan niyo. James chapter 1, verse 21. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is prevalent, and humbly accept the Word of God planted in you, which can save you. So yung daw pong Word of God na tinatanggap mo at natatanim sa puso mo, yan yung nagliligtas sa iyo. So ibig sabihin, kahit makinig ka ng Word of God at hindi mo yan tinanggap, paglabas mo diyan, nakakain ka ng masarap na leche plan, nalimutan mo na yan. Kasi ninanakaw ni Satanas ang Word of God. Amen. Tinutukayan ng ibon. Di ba sabi ng parabola, yung nakikinig ng Word of God, para siyang yung word na tanim sa tabi ng daan, nung dumating yung ibon, kinuka, wala na. O di ba, ganyan din po minsan sa church. Habang nagpipreach si pastor, galak na galak, tontuwa. Paglabas, nung nabusog, nakalimutan na yung preaching. Ano nga yung tinuro ni pastor? Nakaka-bless. I-share mo nga, maganda. Ano nga? Basta. Bless na bless ako eh. Sobrang bless. Walang ma-share. Bakit? Hindi natin. Hindi natanim. Amen! So dapat tinatanggap mo, itinatanim mo, amen? Bakit ang sabi ng Bible? Humbly accept the word planted in you which can save you. Hindi po nakinig ka lang, dapat tinanggap mo, itinanim mo sa puso. Alam nyo, mga kapatid, yung tinuturo ko, simple lang po ito. Ito po yung mga basic. Ito po yung mga elementary teaching po itong tinuturo ko. Binabalikan ko lang kasi